Minsan ba natanong nyo na yung sarili ninyo kung what if yung worst na nangyari sa buhay ninyo ay magiging best pala para sa inyo? You know what I mean? I mean, like, sa buhay kasi natin, hindi natin maiiwasan na may mangyari na parang, alam mo yun, yung sobra mong pinaghandaan, sobra mong pinangarap, sobra mong plinano, sobra mong pinagtrabahuhan, tapos bigla na lang guguho, bigla na lang mawawala, bigla na lang mag-fail. Kung let's say relasyon man yan, sobra mong minahal yung tao, tapos bigla na lang kayo naghiwalay, job man yan na talagang kailangan mo, tapos bigla ka na lang natanggal sa trabaho, or whatsoever. Basta merong dumating sa buhay ninyo na parang yung moment na katapusan nyo na. I mean, hindi naman literal na katapusan, but nafe-feel nyo that time na parang worst na nangyari sa buhay ninyo at parang lugpok kayo. Alam nyo yun na parang hirap na hirap yung pakiramdam ninyo at hirap na hirap kayong bumangon. It's like, I know that everyone naman, lahat tayo, nakaka-experience ng ganyan. And let's talk about that habang nag-aantay akong magbukas yung mall kasi meron akong bibilihin. So, nandito ako ngayon nakaupo sa may park sa ilalim ng puno na yan. Sobrang ganda ng araw ngayon, guys. So, let's back to topic. So, while kasi nakaupo ako dito and while naglalakad ako kanina, sobrang ang dami kong nare-realize, sobrang ang dami kong naiisip na mga nangyayari sa buhay ko, like, or nangyari sa buhay ko. And nagsisink in lahat, na sabi ko talaga sa sarili ko kanina, grabe no, grabe pala talaga si Lord gumalaw. Grabe pala si Lord magplano. I mean, before pa tayo magplano tungkol sa buhay natin, ganyan, meron na siyang plinano na higit, na mas maganda kaysa dun sa plano natin. Gaya nga na sinabi ko, minsan may mga aalisin siya na pakiramdam natin, bagsak na bagsak tayo at pinaka-worst na nangyayari sa buhay natin or nangyari sa buhay natin, it's not because hindi para saktan niya tayo, kung hindi para redirection niya ba tayo na parang parang gusto niya sabihin or parang gusto niyang ibigay na mas deserve mo ng better dun sa bagay na yon, or let's say na merong mas maganda akong iniilaan or prepare para sa'yo kumpara dyan sa plano mo, kasi alam ko kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Maaaring masaktan ka, ma-disappoint ka, basta kailangan kong gawin yon in order na maibigay sa'yo yung mas nararapat at mas deserve mo. So, alam nyo kasi sa dami ng nangyari sa buhay ko, sobrang daming rejection, sobrang daming failure, sobrang daming pain na talagang dinil ko na ako lang mag-isa, na nakaya ko lahat. And right now, talaga guys, yung mga ganitong moment na nakaupo ako sa ganito, naglalakad ako, na mag-isa ako, nare-realize ko kung gaano pala ako ka-bless. Sobrang dami kong blessing na hindi naman hiningi kay Lord. Sobrang dami kong blessing na never kong inimagine na mangyayari sa buhay ko, na ganyan. Sobrang dami kong dapat ipagpasalamat sa Kanya na meron ako ngayon na never ko namang hiniling. At ang dami kong iniyakan, ang dami kong talagang hinarap na hindi ganun kadali. Yung mga pinaghandaan ko talaga, inalis niya yun sa akin. Kasi ngayon nakikita ko na kaya pala nawala yun. Yung mga tao na nawala sa akin, na nasaktan ako, is meron palang darating na bago na mas magpaparamdam sa akin ng higit pa sa inaakala ko. And when it comes to opportunity, work, ganyan, akala ko dati nung nawala yung work ko nung almost 2 years ago, simula nung hindi nag-renew yung company namin, talagang parang medyo scared pa ako that time. Kasi nga, hindi dahil sa tinanggal nila ako, kung hindi parang humina lang yung company namin, which is kailangan nilang magbawas ng manpower. And I was so scared that time. And talagang masasabi ko na parang nasaktan ako and natatakot talaga ako na umuwi ng Pilipinas kasi hindi talaga ako ready at saka wala pa akong ipon. So, at that moment, parang nandun yung takot, yung disappointment, yung takot ko na ma-disappoint
yung mga magulang ko, yung expectation nila hindi ko ma-meet, and I wasn't ready talaga na bumalik ng Pilipinas because maganda ang Taiwan eh. Ayaw ko pa siyang iwan and hindi pa ako ready na iwanan yung Taiwan kasi nga wala pa ako masyadong ipon. So that time akala ko talaga yun na yun eh, yung mag-uumpisa na naman ako sa wala, back to zero na naman. But then ang daming nagbukas, so inalaw yun na makapag-transfer kami, and then nag-apply nga ako, tapos natanggap ako sa dalawang company, and then dahil tanggap na nga ako, kailangan ko mamili ng isa lamang na company, and pinili ko yung isang kumpanya na kung saan maraming nagsasabi na hindi ko dapat kunin yon. It's because sobrang toxic ng company na yon. But then for some reason I choose that company. It's because gusto ko rin na malaman kung totoo ba yung mga sinasabi nila na hindi maganda yung company na yon, na toxic doon, kasi I know naman na kaya ko. So may takot kasi nga syempre hindi naman madali kapag baguhan ka. So ayun, panibagong adapt na naman ng kaalaman, ganyan-ganyan. So pinili ko pa rin siya kasi nga para sa akin, kung hindi ko haharapin yung fear na yun, paano ko malalaman? And beside, I want new skill, new environment, yung ganun. Tapos mas convenient siya sa akin that time at sa lahat ng bagay. So pinili ko yon, and thankfully guys, after 2 years, eto ako ngayon, masasabi kong mas maayos yung sitwasyon ko ngayon kumpara before. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung naging kumpanya ko dati, at sobrang grateful ako sa company na yun. Talagang gustong-gusto ko rin yun. I mean, when it comes to sahod, mas naging okay, mas naging convenient sa lahat ng bagay, sa oras ko, tapos yung schedule ko mas okay. So parang dun ko nare-realize na kung hindi pala na dumating sa point na hindi nila kailangan mag-rehire, maybe nandun pa rin ako, and maybe kung ano yung kaalaman ko before, yun pa rin yung ginagawa ko, and yun pa rin yung sahod ko. Kung hindi ko pinili yung company na kinakatakutan ng marami, na sinasabi ng iba na pangit daw, ganyan-ganyan, toxic, paano ko malalaman sa sarili ko kung hindi ko alam sa sarili ko? And masasabi ko naman talaga ngayon na hindi naman siya ganun kahirap, hindi siya ganun ka-toxic, kasi I know na kaya kong dalahin yung sarili ko. And that's the one thing na sasabihin ko sa inyo, na kailangan kapag merong negative kayong naririnig sa paligid ninyo, kailangan alamin nyo muna sa sarili ninyo bago nyo sabihin kung totoo o hindi. And kailangan matuto kayo na harapin yung mga fears na meron kayo, para pag nagawa ninyo yun, masasabi nyo, ay ang bilis lang pala, kaya ko pala, and sobrang sarap niya sa pakiramdam. And yeah, right now I'm so blessed, I'm so thankful kung ano man yung mga bagay na meron ako ngayon. Hindi man ganun ka-perfect, hindi man ganun kaganda yung buhay ko, kasi wala namang perfect na buhay. So ang masasabi ko lang talaga, mas sobra ako naging grateful, at mas sobra akong napaayos. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, the purpose of this video na ginawa ko is to remind you, all of you, kung ikaw na nanonood ngayon, may pinagdadaanan ka sa buhay na, for example, yung plano mo, yung pangarap mo biglang naglaho kasi hindi ko alam kung anong reason, kung ano man reason yan, naniniwala ako na may dahilan yan. Huwag kang panghinaan ng loob, and trust me, mag-pray ka lang and magtiwala ka. Maniwala ka sa akin na mas mapapabuti ka. Kaya naman, kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo na pangit, huwag mong isipin na kung ano yung pangit na nangyari sa iyo ngayon ay pangit na yung mga mangyayari sa susunod na araw. Remember this, today is not tomorrow or the next day. So ibig sabihin, kung mayroon man na nawalan tao sa iyo, nasaktan ka, it's okay, mag-move on ka, i-enjoy mo yung process, your emotion mo, tapos magpatuloy ka uli. Kung nawalan ka man ng trabaho, magtiwala ka lang na maybe may mas magandang plano si Lord sa iyo, or maybe merong mas magandang nag-aantay sa iyo, and maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin 100%. Everything is happened for a reason. So, I just want to remind all of you na kung meron mang pangit na nangyayari sa buhay nyo ngayon, kung hindi man maganda yung sitwasyon or yung pakiramdam nyo ngayon, it's okay.
temporary lang yan. Lahat nagbabago. Kaya wag na wag kayo mawawala ng pag-asa. And don't forget na magpasalamat kayo sa mga bagay na meron kayo ngayon. Dahil ang bagay na meron kayo ngayon ay maaaring wala sa iba. And you have to be grateful kung ano man yan, maliit man yan or malaki. So yun lang. Have a good day guys. And yeah, see you in the next one. Bye!